hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Sulong Bayan. Siyempre sa Huwebes na araw na ito, ang ating talagang segmento ay para sa mga apo ni Lolo at ni Lola at siyempre ang ating senior citizens na kaagapay natin sa kaunlaran. Ang ating bayan ay sumusulong dahil sa ating mga elders. At para bigyan po tayo ng mga updates at ano pang nagiging programs and activities ng ating mga elders. Nasa kabilang linya na po ng komunikasyon ang ating program co-host, no less than the Honorable Congressman Rodolfo Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List. Hello po! Naka-phone patch yata si Congressman. Opo. Good afternoon po. Bumati muna po kayo sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga suki, sa Loli. Yes. Magandang hapon sa lalong-lalo na ng ating mga minamahal na mga senior citizen. Ayan, nasa kabilang linya rin po ang ating golfer balikbayan na aking nakababatang kapatid. Nandyan siya sa Pampanga. Bumati ka rin. Roland Rivera, pasok. Hi, good afternoon, Luzon, Visayas, Mindanao, to all our viewers, especially Kong Ompong. It's so nice to hear your voice. You sound answered prayers po dahil sa pakinig po namin, you're much healthier today po. So answered prayers. Welcome po. Ayan, may mga tumatawag. Alam mo, itong isang tumatawag, i-decline ko lang sandali kasi pasensya na. Nandun po siya sa Hawaii. Elder din ito, senior citizen din siya. Layo Opo, at gustong-gusto niya kayong makilala nung naandito siya, bumisita siya. Marami po kasi Kong Ompong na umuuwi ngayon from different parts of the world. Of course, dahil nga may gera din. Pero bukod sa may gera, dyan sa Estados Unidos, ayaw na nilang magsistay doon dahil nalulungkot nga pa rin nila at syempre pagka ganyang may umiidad na, gusto na nila mag-settle sa kanilang bayan na talagang tubong kumbaga tinubuan yun pala. Kasi nandito talaga, ayan na naman, talagang siya ay ibig sabihin marami po silang namimiss dito dahil sa Amerika parang ano na sila alam na nila yung lifestyle doon, kaya lang yung dito kakaiba pa rin. There's no place like home, ika nga. Hinahanap po nila yung kanilang dating nakagawian. Opo. Ayan nga, si Roland, gusto na rin dito yan mag-settle. Anong masasabi mo dahil ang senior citizens dito, Roland, napakadami ng ating perks at benefits at talaga naman si Kong Ompong, walang humpay ang pag-isip ng mga panukalang batas. Ano, gusto mo na rin bang mag-settle dito as a Filipino-American? Of course, there's no place like home. Kong Ompong, i-clear ko lang po, no? There's some, sa lahat po ng yung RA 994 yun po, no? Lahat ng senior citizens will only benefits three things po, di ba po? First, 60 years of age, kailangan citizen ka ng Filipino citizen or dual, di ba po? Opo. At pangatlo, ang requirements, residents ka ng Pilipinas, hindi po yung tiga-Amerika ka. Hindi naman kailangan residence ka ng Pilipinas. Even you are nasa abroad, but if you are a Filipino citizen, entitled po kayo sa mga benefits para sa mga senior citizen. So, ayun. That to be here at least a minimum of 6 months, I think. Ilang buwan po ang ilalagi niya dito para wala pong kailangan i-require na ilang buwan siyang nakatira rito. Basta nakalagay po sa batas, senior citizens, whether you are living in the Philippines or abroad, na-avail niya yung ating Filipino citizen na 60 years of age can benefits all the senior citizen law po. Opo. So ayan, ang linaw. Oo, walang iiwanan. Alam mo naman yung spiel ni Kong Ompong, walang iwanan. Lahat kayo ay makakasama, hindi pa pwedeng itchapwera. Opo, hindi pwedeng itchapwera. Ayun. Ang sinasabi ko sa po nung isa kong kaibigan nga na nasa Hawaii, sabi niya, ang dami niyang lupain dito. Gusto rin niya ipagbili
at makatulong nga sa ating elders, sa hanay ng elders. Ano daw po ba ang mga reglamento para makapagbenta siya ng mga lupain dito? Senior na rin Well, po wala siya. naman pong binabanggit basta if they are kasi nakalagay dyan Opo, kung willing to buy at willing to sell. to sell. Wala naman pong sinasabi sa wala naman mga requirements na dapat na i-comply. Ayan. Mhm. So, anytime pwede sila magbenta dahil sa Opo. property nila yan eh. Opo. So, wala bang, halimbawang to buy naman, gusto nilang bumili ng mga iba't ibang properties dito dahil daing developer, nandiyan ang DMCI, Opo. Mega Mall. Yan po ba ay kasali pagka bumili, may discount din po for seniors pag sila ay bumili? Meron po bang bibigyan sila ng parang 20% discount pag sila daw ay may mga interesadong bumili ng iba't ibang properties dito? Yun ay, siyempre senior, gusto nila maraman kung kasali daw yun sa mga benefits. Wala po tayong benefits na ganyan. Ang benefits po natin, goods and services. Ayan, lilinawin lang natin goods and services. Iba po ba? I believe food and services lang. Ayun. Even supplement vitamins, hindi at iloli pagka unless it is prescribed by the doctor. No? So yan, goods and services. Opo. Pero meron po Meron na bang rin po mga over the counter na na entitled po sa discount. 20% discount. ayun. Kasi Opo. ayun nga po yung mga tanong nila dahil natutuwa sila na mga nakarinig sila na ang gandang bumalik sa Pilipinas. Mas maganda ang mga ang kanilang discount doon sa na binibigay sa ating elders. Kami Opo, priority. tsaka yung mga priority, VIP lane, talagang mas OA daw tayo pa nga kaysa sa Amerika. Tama ba yun, Roland? Yes, we are well, as part of being senior citizen here, I feel like I'm benefiting more than when I was still in the US. So talagang again, ulitin ko, there's no place like home. Talagang I will retire here forever and Ayun. forever. Dahil nga po sa mga ayan, sa mga balakin nila, parang tinatanong na nga rin nila, baka naman pwedeng magpasa ng panukalang batas si Kong Ompong na pati pagbili ng mga lupain para madami revenue rin po yan for the country, madami silang talagang siguro mapipiling bilhin dahil ang gaganda rin ng mga housing projects dito. Meron po ba kayo? Pero maliwanag po kasi yung seller willing to sell at the agreed price and the buyer willing to buy. Ngayon, kung bibigyan ng seller yung discount, ay nasa seller na po yun. Alam niyo po, napaganda na marami tayong benepisyo. Right. Opo, maraming, sa ibang bansa po, wala yung mga benepisyong Right. Opo, nagugulos. ginagawa natin. Pero, ang lamang sila sa atin, yung pagdating po sa mga health problems, libre naman sila lahat doon sa abroad. Unlike dito sa atin, nakakatakot magkasakit dahil habang magkakaroon ka sakit, lalo na yung na-hospital ka, na-admit ka sa hospital, Opo. ay lalong lumalaki yung problema. Hindi lang po yung pangkalusugan, pati po yung pinansyal. Yan. So, kanina po kasi sa lobby dito sa Himpilan 882 ng DWIC, nakita ko yung isang nakasama nyo kanina daw sa Westin Plaza sa inyong Thursday Club. At Alam po. nakalimutan ko, siya yung piloto ni Lito Gagni. Kasama daw siya kanina. Siya yung nagda-drive Si for... Don Ded Sumera. Ayun. Yung kasama niya. Matanda na po siya, senior citizen na rin. At Nakita ko po. Opo, naibahagi niya po na Makati na daw po siya nakatira. So, I'm sorry, Makati, pero ang Taguig, dun din yata, nasa Taguig na siya, nandun na rin ang kanyang mga nakukuhang benepisyo. Dahil sa, ano po ba, bahagi lang po muli kasi parang ang hirap intindihin ng mga taga Makati na yung iba sa kanila ay hindi na nabibigyan. Dapat po ba, ano po ba ang regulasyon? Kung Makati ang nangyari po kasi nung mag-decide ang
Supreme Court na yung mga EMBO, Opo, Embo. EMBO, Sembo, yung barangay Fembo. EMBO, Mhm. napunta po sa Taguig. Opo, yun. Now, yun sila po, nung sila ay nasa sakop ng Makati, Mhm. yung mga benefits nila marami. Yung kamukha, yung hospitalization, Right. yung mga birthday, may dumarating sa kanilang monthly na yung birthday gift. Opo, Like cake. yung Mga cake, sarap yung yan. cake, Opo, meron pa silang ayuda. pagka po sa panahon ng Pasko, meron silang natatanggap na cash gift. Yun Ayun. po ang hinahanap nila kasi Nawala. yung programa yan ng Makati ay hindi naman katulad na pinamimigay ng Taguig. Kaya hinahanap po nila kasi marami pong serbisyo, lalo na medikal ang Makati kasi meron silang hospital, yung hospital ng Makati. Opo, yun. Basta meron kayong yellow card holder ba yun o blue card, ay libre sa hospital. Ay yun po siguro hinahanap ng Mhm. ng mga dating taga Makati Right. na nasa Taguig na ngayon. Mhm. So, patas naman po pala. Kasi parang sabi, hindi na nila natatanggap yung dati nilang mga welfare benefits, etc. Okay, dyan lamang po Opo. kayo, Kong Ompong Roland, kasi may flash report tayo na batas na nagpapalawig sa EDCOM 2, pirmado na daw ni PBBM. Pasok Patrol 13, Gilbert Perdes. DWIZ Flash Report. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagpapalawig sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 ng karagdagang 2 taon upang ipagpatuloy ang pangasiwa sa reforma sa edukasyon at pagtutok sa pagtutugma sa sistema ng edukasyon sa pangailangan ng bansa at workforce. Ayon sa A12315, magpapatuloy ang komisyon sa karagdagang pananaliksik, konsultasyon at oversight sa implementasyon ng National Education at Workforce Development Plans. Kakailanganin naman ng EDCOM 2 ng pangipagnayan sa DepEd, SHED, TESDA, DSWD, DOH at Kongreso at iba pang parts upang tiyakin na ang mga programa sa edukasyon ay nakatutugon sa pangailangan ng mga estudyante at sa hinaharap na trabaho. Bibigyan din ng bayan ng komisyon ng mga reforma sa kurikulum, pamamaraan ng pagtuturo at sistema ng pagdaya upang maabot ang pandaigdigang pamantayan at mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Samantala, itatakda rin ng EDCOM 2 ang long-term solution sa kakulungan sa infrastruktura, kagamitan at profesional na pagsasanay ng mga teacher at leader ng paaralan. Pa na rin ang integrasyon ng teknolohiya tulad ng AI, digital at green innovations upang mas maging handa sa inaharap ang sektor ng edukasyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totalas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglingkod ng tama. Bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Si Miss Loli Acosta, sulong na bayan sa DWIZ 882. Right, nagbabalik kong muli ang ating programa. Maraming salamat, Patrol 13, Gilbert Perdes. Sa kapiling pa rin po natin via phone patch ang ating kagalang-galang the Honorable Congressman Ompong Ordanes, Senior Citizens Party List, at syempre si ating balikbayan na kapatid Roland Rivera. Ayun nga po, para lang malinaw dahil nga ang Taguig ay nasa Makati, pero kinikwento po nung isa pa rin nating kababayan dyan na ang Makati ay may mga binawasan, di umano pero siguro we'll find out from Mayor Nancy Binay para lang fair and objective. May mga bawas na daw na mga privileges na dating ini-enjoy nila dati, ngayon hindi na. Tama po ba yun? Kung Ompong. So, Well, meron mga question, ano po yan, may problema. Kino-compare po nila yung nakaraan sa ngayon. Yes. Oo, yung mga So, servisyo. ibig sabihin, may halong Nasa- politika po yung issue na yan. Nasanay. Kasi ganun yung Opo. perks na kanilang Sana ay naghahanap hahanap. ng dating tinatanggap. Hindi na. Yung iba siguro po ang hindi natutugunan. Hindi ganun lang po yan. Pero yan po ay kaya nga
may question May ano halo. po yan. Alam nyo na. May halong tanga. Hindi naman. Yung daw, kinukompare yung dating administrasyon sa ngayon. Right. Hindi nawawala talaga yan eh. Pero ano po Opo. bang mga nagiging perennial problem ngayon ng ating mga kababayang elders? Meron po ba tayong na ipapaabot sa inyo? Yung Ito, talaga, yung mga, ang alam naman, ang problema lang natin mga seniors, yung ating maintenance, yun. yung Medyo ating kalusugan, Right. saka yung matagal nang hinahanap natin, inaasam-asam, itong lahat ng senior citizens ay magkaroon ng buwan ng pensyon. Mhm. Yun po yung talagang ano. At yan naman po, yung ating universal pension, ay tapos na po sa Committee on Senior Citizens, nasa Committee on Appropriations na po para na pondohan. Ompong, ulitin ko lang po, tanungin ko lang po, yung social pension po, yung monthly, di ba po 500 po yon? Tama po ba? Dati po, nung tayo mo po, ginagawa nating 1,000. Yan. Laki. So, 1,000 na po ngayon. Ano po yung karagdagan Opo. 2,000? Meron ba? Wala po akong alam na karagdagan 2,000. Baka ang sinasabi niyo po, yung fake news na lumalabas sa social media, Right. na lahat ng senior citizens ay makakatanggap na ng parang 3,000 quarterly yata yung sinasabi. So, ibig sabihin, 1,000 monthly rin yun. Ang dami Wala pa kasi. po sa batasyon. Wala. Ang dami. Meron po, yung batas natin ng social pension for indigent senior citizen. Pero po yung universal, na kung saan lahat po ng senior citizens ay magkakaroon ng pension, ay hindi pa po batas. Kasi nalilito po ang tao, napakadami ng mga fake news. Paano? Kasi nga po, yung fake news na yan yung sa social media na pinaasa ang ating mga seniors. Alam niyo naman mga seniors, pag napangakuan, Yan na yan. parang totoo na. Right. At Kaya paulit-ulit po natin sinasabi, yung naririnig nilang 1,000 na pension ay fake news po, hindi pa po batas yun. Pero yun ang ating sinusulong para po makatigan na lahat ng senior citizens ng pension mula sa gobyerno. Ayan, kaya mag-tune in kayo sa ating programa kasi dito malalaman nyo ano talaga yung update, ano yung katotohanan at hindi kayo basta-basta maniniwala sa mga ang dami po pati pati po yung ating naging panauhin sa Tuesday Club. Siya ay Undersecretary for Cybercrime. Ang dami po nililin lang daw talaga at ang vulnerable ay ang elders. Senior. Opo, elders, seniors at saka PWD. Paano po natin Kaya nga po sinasabi ko, tama yung sabi nyo. Nakinig sa atin dahil tamang balita yung ating sinasabi sa kanila. Okay, babalikan natin yung iba pang tamang balita. We have to pause for a quick break. Diyan lamang po kayo, Congressman Ompong, Roland. The Philippine Opo. Standard Time is 3:25 in the afternoon. Oras hatid sa inyo ng M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa oras na ito. Pilipinas at Singapore lumagda sa isang kasunduan ukol sa social protection at iba pa. Ang ulat mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Lumagda ang Pilipinas at Singapore ng isang Memorandum of Understanding o MOU o kasunduan para sa kooperasyon ng dalawang bansa tungo sa pag-unlad ng kani-kanilang mga mamamayan at pagbibigay proteksyon at pangalaga sa mga kabataan. Kabilang sa mga saklaw ng mga agreement na ito ang kooperasyon para sa social protection, family and child development. Kabilang na ang developments na may kinalaman sa 1,000 days ng mga sanggol at child protection. Ganyan din ang mga programa para sa mga persons with disabilities, women empowerment at iba pang areas of cooperation na napagkasunduan ng magkabilang panig. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa himpilang may tatawas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Mga pahayag
Pahayag ng vlogger na si Francis Leo Marcos, ayaw patulan ng NBI. Ang ulat mula kay Patrol 24, June Samson. Walang plano ang National Bureau of Investigation na patulan o bigyang pansin ang pahayag ng vlogger na si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos na naging kontrobersyal dahil sa pangungutya sa ilang mga personalidad at mga government officials at agencies. Ipinaliwanag ni NBI Director Melvin Matibag na maging ang kanyang opisina ay hindi nakaligtas sa mga matatalas na pananalita ni Mangusin, bagamat wala naman anyang tinukoy na partikular na pangalan. Dahil dyan ay iginiit ng NBI na sa halip na pag-aksayahan ng panahon ng mga pinagsasabi ni Mangusin ay pagtutuunan na lang nila ng panahon ang mga mahalagang trabaho. Giniit ni Director Matibag na may mga kinakaharap ng kaso si Mangusin mula sa Napolcom at iba pang ahensya ng pamahalaan, kaya sapat na niya ito para mapanagot ang naturang vlogger. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may tolong laking DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Sa ibang balita, malawakang pagpapatupad ng work from home at iba pang flexible work scheme, iminungkahi. Ang detalye mula kay Patrol 19, Sere Ortega Bueno. Hinimok ni Senator Joel Villanueva ang gobyerno at pribadong sektor na palawakin ang pagpatupad ng work from home arrangement at iba pang flexible work schemes bilang praktikal na paraan para mabawasan ang konsumo sa langis at maprotektahan ang publiko sa dagdag pahirap na pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon kay Villanueva na principal author and sponsor ng Republic Act No. 11165 o yung work from home law, sa pamagitan ng naturang batas, mababawasan ang commuting demand sa pang-inaasahan ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Giit ni Villanueva, hindi lang benepisyo sa empleyadong epekto ng work from home law. Sa isa rin itong praktikal na hakbang upang mabawasan ang konsumo ng gasolina at diesel lalo na't inaasahang sisipa pataas ang presyo na dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Bukod sa work from home scheme, maaari niya magpatupad ang gobyerno at pribado sektor na ibang alternative work arrangement makakabawas sa commuting demand tulad ng hybrid work setup, compressed work week, staggered working hours at flexible schedule. Makatutulong niya ang mga hakbang na ito para lumuwag ang kalsada, bumaba ang konsumo sa langis at makatipid ang mga manggagawa sa gasto sa transportasyon. Ito si Patrol 19, Sel Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. House Committee on Justice nanindigan na nasunod ang pamantayan sa impeachment proceedings. Ang ulat mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Nanindigan ang House Committee on Justice, partikular si Vice Chairperson Isabel Maria Zamora, na ginamit ng komite ang parehong standard sa pamantayan sa impeachment proceedings. Kasunod dito ng kritisismo ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntaya na magkaiba umano ang ginamit na pamantayan ng Justice Panel sa pagdinig ng impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kay Vice President Sara Duterte. Kinontra ni Zamora ang negatibong mga komento ni Suntaya sa impeachment proceedings at iginiit na ang resulta sa pagdinig ng komite ay nakabatay sa recital of facts gaya na lamang ng mga dokumento, resibo, testimonya at inendorso ng mga kongresista. Nilinaw ni Zamora na pareho lang ang prosesong ginawa ng komite sa impeachment ni Pangulong Marcos at Vice Presidente. Matatanda ang parehong nakapasa bilang sufficient in form and substance ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban kay VP Sara. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Yan ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X,
DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po si Rhea Bel Medina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. Alright, nagbabalik po muli ang ating program Sulong na Bayan. Siyempre po, sa ating segmentong si Lolo at Lola kaagapay ng ating kaunlaran, siyempre dito sa ating bansa. At nasa kabilang linya pa rin po ng komunikasyon ang Honorable Congressman Rodolfo Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List. Hello po ulit at si Roland. Ayan. Ayun nga po, merong nagtatanong naman, ito po bang I don't know, DSWD kasi ang nagbigay ng statement. Meron daw pong inclusive development of senior citizens at high levels dito ang gagawin sa ating bansa. Gaano po ba katotoo to? Hindi ko po, wala po ako idea riyan. Opo. Meron daw po silang plano na dito gawin ang ASEAN Socio-Cultural Community about seniors sa March. Ito na po, ngayon March 5. Ay, lampas na yata. Opo. Hindi ko po, Mukhang hindi maingay Dapat hindi po maingay. Alam niyo naman, pagka magkaroon ng announcement, pagtapos na yung event. So wala na yung hindi tayo sinali. Hindi po tayo sinali. Ganun lang, hindi tayo sinali. Opo, ayan. Ayan, panawagan. Matanong ko lang po ulit, dahil palagi sabi-sabi, ang mga senior citizen walang iwanan at palagi pong nadarama ng mga senior citizen na feeling nila napapag-iwanan sila. Karagdagan lang pong kaalaman about employment and education. Yung employment po ba, halimbawa ang employer hires a senior citizen which is above 60 years of age, ano po bang prioridad nila? And at the same time, yung continuing education, ano po bang pwede maging benefits sa senior citizen? Kung ipagpapatuloy po nila yung konting kaalaman o pag-aaral, babalik eskwela, halika nga. Opo. Yun pong employment opportunities, yun po tinatawag natin. Meron na po tayong House Bill na nakapasa na po sa Committee on Senior Citizens. Opo. Yan po ay magbibigay ng pagkakataon sa mga senior citizens na yung mga retired na, yung hindi na nagtatrabaho, bigay sila ng pagkakataon na makapagtrabaho. Pero ito pong mga trabaho nito ay yung mga magagaan lamang. Ito yung tinatawag na blue-collar job. Mga clerk, ganyan po, mga secretary, consultancy, o kaya yung po sa mga food chain, greeters, good morning, gano'n. Depende po kasi sa kapasidad ng isang Katawan niya. seniors, kasi hindi naman natin sila pwedeng bigyan ng mga trabaho na which involve yung physical capabilities, kasi hindi na po tayo makapagtrabaho na katulad ng ating kabataan. Yun po. Physically, no? Kailangan malakas ang matipuno ang pangangatawan. Opo. Hindi na po natin mabibigyan ng mga seniors ng ganyan trabaho. Ayun. Kasi sa Amerika, yung mga bagger, alam mo, Roland, sa grocery, di ba? Opo. Nagagawa trabaho po yan. Saka yan po, limitado yung kanilang oras ng trabaho. Hindi rin pwede yung 8 oras. Kasi hindi na rin po natin kaya magtrabaho ng 8 oras sa araw. So may limitasyon lang. Mga 4 na oras, guro, pwede na. Ganun po. Yung continuous education naman po, anong paghahanda o anong pwedeng diskwento sa magpapatuloy sa pag-aaral ng ating, again, yung above 60 years of age, gustong magbalik ng hindi nakatapos ng kunyari accounting, may offer sila ngayon.
Ay wala pa po tayong batas na para sa mga ganyan. Meron tayo, binibigyan yung pag-aaral, yung sa TESDA. TESDA. Yung mga seminar, parang livelihood. Pero yung sa mga college po, wala pa po tayong programa para riyan. So, Sa tax exemption naman po, Kong Ompong, anong benepisyong kabawasan ang may tatak sa mga senior citizen sa nag-earn ng let's say, ang isang senior citizen na nagtatrabaho? Ang isang incentive po ay yung kumpanya natatanggap, may tax incentive sila. Opo. Siguro po, yun nga pinag-uusapan namin kasi hindi na sila pwedeng, retired na sila, hindi na sila pwedeng bawasan ng SSS o GSIS. wala Yun po siguro, magkakaroon doon sa implementing rules kung anong treatment ang gagawin po rin sa sweldo nila, kung babawasan ba o buo. Or is their choice kung which one is above, yung pension o yung kung tutuloy po sila magtrabaho? Baba. Optional sa senior. If you don't mind educating me, no? Halimbawa, retired colonel dito sa Army, sa Marine, sa Air Force, Philippine Opo. Air Force, hindi po alam mga pay grade ng mga yun. Halimbawa, nag-retire po sila. So, ang nila po nila, pension, hindi po sila pwedeng magtrabaho ng privado or security agency. Hindi po. Karamihan sa ngayon, yung mga retired PNP at military personnel, malalakas na po yan. Yun, nagtatrabaho sila ngayon sa mga security agency. Without affecting their pension, siyempre. Opo. So, ang dami kong nakikita ang mga retired, mga senior citizen naka-employ ngayon sa ating mga dyaryo sa Manila. Security agency, mga police. Right. Nagagamit nila yung kanilang Kaalaman. experience na sa kanilang naging trabaho. Right. Kasi sayang naman din po, ano, kung Lakas pa po yun. lalakas ng mga pangatawan pa. So, ayun. Ito pong... Yung nakaraan taon po, binigyan nyo ng parang si General Torre na nasa PNP, ngayon po nasa MMDA, who knows, after MMDA, kung saan po siya pupunta. mga balak niyang political, baka pwedeng gano'n. Ano? Ayun, maiba lang po ako ng konti kong Ompong. Alam ko, naliligaw ko sa inyo noon pa sa senior citizen eh. Ayan. Ito pong, hindi naman, I don't know kung paano natin tatanong, unethical na ginawa ng isang mambabatas dyan sa inyo sa House. Meron din po kasing ulat, hindi naman siya ang gumawa, pero may mga nambabastos sa hanay ng mga elders. Ano po yung pwede nating sabihin sa kanya? Binanggit nyo, ang sinasabi nyo po rito, siguro yung nangyari sa ASEAN Games. Yes, opo. Yung po ba? Opo. Ano po Yung ang... medyo mayroong senior citizens na binatukan. Yes, opo. Opo, yun po ay nasa ethics, nagka-privilege state ako riyan tungkol sa bagay na yan. Opo, ano po yung... Ngayon nga hindi naman po tayo papayag No. na isang senior citizen ay sinasaktan. Right. So ang kaso po niyan ay nasa Committee on Ethics na po. Napag-usapan itong huling hearing namin Ano po ang at padadala na po ng notice yung congressman na involved. Yes. At pag sumagot po siya, pag-aaralan kung anong dapat gawin, papatawag ba siya, magkakaroon ba ng investigasyon, ng hearing, Opo. yun po. Yung po update po, nasa Committee on Ethics na. Opo. Pero mismo yung biktima na ating hanay ng elders, ano po yung ikinaso sa kanya? Meron po ba? Wala po. Wala. Alam niyo po, nakakalungkot ang nangyari. Opo. Kasi 3 beses pala siyang sinaktan. Mismo the same congressman? Opo. Kasi ganito po ang kwento po ng tao. Opo. Nilapitan niya at ikukongrato na lahat manalo yata sa isang kompetisyon. Right. Tapos? Na hinawakan yung kamay niya, parang
Parang pinili yung Binigwasan. yung thumb lang po niya medyo nasaktan, tapos malakas ang pinisil, malakas ang grip. Okay. Tapos tinapakan pa rin paa niya. Oh, wow. So, after po noon, tumalikod siya. Yun po yung first incident. Opo. Second Pangalawa. incident, yung nakita natin sa Sa TikTok. sa video. Sa video, opo. Ngayon po, kung makita nyo, umalis rin yung tao. Pumunta rin po siya sa doktor dahil tumaas ang kanyang BP. Presyon. Basta presyon. Imagine ma'am, 210 over Wow, ang taas. 110 yata. Oh, doble. Ang hindi pa po yun hindi pa po yun ang grabe. Sinundan siya. At inano yung kanya parang inawakay leg niya. Hindi po, inawakay yung leg. Nag-choke daw siya. Po. Physical yun. Po. Ito nagpatlong 3 times po siyang sinaktan. Oo, hindi pa nagkasya na ganun yung ginawa niya sa una at pangalawa. Talagang Opo, hinila pa. talaga po nga. Kaya- Iba yung... Opo. Sa side po ng congressman, meron na po ba tayong nakuhang rason? Ba't niya ginawa? Wala pa po, pinadalan pa lang siya ng notice. Ayun, okay. Sa ating... Alam niyo ba ang problema? Opo. Yes. Ay naghahain ng reklamo dun sa POC saka PSC. POC, Philippine Hindi, Olympics. yung Philippine Olympics saka Philippine Sports Committee. Sports, PSA. Opo. Hindi raw po binigyan ng pansin ng mga opisyalis ng nabanggit na dalawang ahensya. Kaya po, Okay. pakiramdam ng tao, Parang na-dismiss lang. parang Ignore. biro nyo naman. Opo. Biro nyo naman, presidente ka ng isang Sa malaking grupo na sports association. Opo. Hindi mo man lang naramdaman yung malasakit ng mga komisyon. Hinaing. Opo. Opo, yun Okay. po yun. Kaya po, nagpunta sa Sa inyo. sa atin. Congress. Opo. Opo, pumunta. Ayan, papaimbestigahan na. Opo. Paimbestigahan po Okay. kung ano magiging... Yeah. So, nga, yeah. We will pause for another break. Kung Ompong, balikan po natin very quickly ang ating update para sa pag-iimbestiga kasi may itatanong pa po ako kung dapat na Alright, dyan lamang po kayo. The Philippine Standard Time is 3:46 in the afternoon. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWI. We are on our last 11 minutes. Ayun nga, at nasa kabilang linya pa rin koneksyon ang ating pipitagang Congressman, no less ng Senior Citizens Party List, Congressman Ompong Ordanes at si Roland Rivera na ating kapatid. At ayun nga po, ang itatanong ko muli, dahil iniimbestigahan nyo na po, ang insidente na yan, ang tatanong ko lang po ay, yung po bang congressman na siyang suspect ay talaga bang ano po yung naging intention niya? Bakit niya kailangang ulit-ulitin pa to? 3 beses, hindi lang isa. Nakakagulat kasi. Sana kung yung isa pa, lalampasin pa natin ng kaunti dahil baka ganun lang yun. Nakapangatlo. At tatlo pala. Opo. Hindi alam At na ito pa po isang masakit, hindi ko nabanggit. Opo. Yung pong sinaktang senior citizen Opo. is a quadruple bypass survivor. Oh, wow. And pangalawa po, Sakit. siya po ay may pacemaker. Ala, napakahirap po yun. Kaya medyo kung buti na lang po, hindi natake ron sa hindi sabi, ay mas lalong malaking problema po yan. Right. Kasi kung merong nangyaring hindi natin katanggap-tanggap, nakakatanggap. Sinasabi ko nga po, kung may problema, pag-usapan. Ang hinihingi natin mga senior citizens Opo. ay respeto. Respeto. Right. Hindi po ito hinihingi natin ito ay dapat ibinibigay. Respeto lang po yung hinihingi natin senior citizens. Hindi po ang pananakit po nung panahon natin, ang sinasaktan, binabatukan, mga bata. Maski nga po. Pero ngayon po, iba na yung matanda na po, binabatukan ngayon. Kaya hindi ko po mapalagpas itong insidente na to dahil nakakainit po ng ulo. Right. Hanay natin Sana kung malakas na ang pangangatawan ng nabatukan walang pacemaker, hindi ang taas ng presyon niya and all. Ito, pwede na siyang bumulagta ng mga oras na yon. Nagkaroon po ba ng insidente na siya ay mag-apologize, yung mambabatas?
Meron po. Wala. Hindi rin po. Parang walang Wala po kasi. remorse. Hindi man lang. Wala po kasi yung kanyang nag-privilege speech din siya. Opo, after that. Ang sinasabi niya, may kasalanan yung matanda dahil pinalitan yung isang player, na number 1 player, pinalitan daw. Ang sinasabi po ng matanda, hindi naman niya po desisyon mag-isa yun. Collegiate. Yun ay yun po ay desisyon ng board. Opo, collegiate. Nagkataon, siya yung presidente ng asosasyon. Opo, opo. Yun po sinasabi ng pero kahit na lang po may kasalanan nitong tao, Opo, yung senior. hindi naman po dapat sigurong sinasaktan Physical. ng pisikal. Right. Oo. Parang Yun po yung ating Di po ba nakasaad sa batas sa senior citizen law to protect human justice? Syempre, kailangan justisya ng isang senior citizen yon kung naargabyado siya, Sinaktan kung physical, pinagusta siya, or someone had taken advantage of him, or he wasn't treated fairly. Kaya di po ba ang senior citizen law nagsasaad ng malinaw human yan. to protect Opo, tama po naman. Kaya lang, wala pong sa jurisdiction ng ating justice System. ng system yon. Kasi sinasabi, nangyari po sa ibang bansa. Right. So kaya lang po natin isinampa Sa atin. sa Committee on Ethics ay bilang isa pong isang mambabatas, Hindi ka dapat. pumunta po siya rin sa ibang bansa at dala-dala niya po yung institusyon. Right. Na medyo yung institusyon po Pahiya. ay apektado dahil siya isang miyembro ng institusyon. pero complex Oo, dapat talaga nag-iingat ang ating mga mambabatas kahit saan sila pumunta. Whether nandito sa Pilipinas. Opo. Kahit po dito yun, hindi dapat sinaktan. Yes, lalo na. Opo. Siguro kala niya walang makakapansin dahil nasa ibang bansa sila. Ayun. But still, any wrongdoing is wrong. Right. Mali pa rin. Oo. Mali pa rin. Irrespective of where you are. Where you are. Kailan po? Opo. Mga kailan po yan anong update? Kasi Pagka po siguro sumagot na siya, i-schedule na hearing. di po ba pwedeng sabihin 15 days upon receipt, dapat meron ka nang ginagawa. Di po ba? Napuputol po kayo. Opo. Di po ba ang nakasaad sa ating iba pang mga sistema, 15 days upon receipt of yung mga complaint na yan or kung anumang summons, dapat ina-actionan na nung Nawawala po kayo, nawawala. Go ahead, The Roy. time we taken upon that, Tiroli, may huli lang po akong karagdagang katanungan ko Kompong about PhilHealth po, no? Maiba lang po ako. Sa PhilHealth po, paki-educate lang po ulit kami na pagka na-hospital po kami, yung bayad sa hospital, kumbaga naka-disconnect po kami ng 50%, ano po yung karagdagan at saka kakulangan Hindi ko po maintindihan yung sinasabi niya, medyo putol-putol. ng tulong at senior citizen Hello? discount. Yeah. Hindi ka marinig, Roland, putol-putol, naglalayag yung ating internet. Ayun po, gusto lang tanong ulit muli ni Roland. Opo, yung Maliwanag na. Go ahead, Roland. Yung sa PhilHealth po, halimbawa na hospital po ako o any senior citizen, yung ang babayaran po, ang makukuha po diskwento 50%. Ano pa po yung pwede namin karagdagang benepisyo na pwede? Ano po yun? Bali Dalawa. Go. Yung ating PhilHealth benefits, saka yung pong ating 20% discount sa senior citizen. Okay. Yes. So, yan, malinaw, dalawa yan. So, Dalawa po, yung ating benefits sa PhilHealth, saka yung ating benefit po na yung senior citizen discount na 20% at saka yung IBAT extension. okay. And all doctors fees. Well, yan po yung nakakalungkot. Yan nga ang gusto kong linawin. Opo, paano po yun? Pagdating po sa professional fee ng mga doktor,
ay hindi po kasama sa billing. Separate pala yun. Naka-separate po. Opo. Kaya nga yung mga ating guarantee letter ay hindi po sakop yung professional fee ng mga doktor. Ayan. Paano po yun? Eh kung Basta- malaki. Malaki At ang tapos fees. hindi naman po makalabas hanggat hindi nababayaran si doktor. Kung po, maaaring katanggap-tanggap yung serbisyo ng abogado at lawyer, pero yung doktor naman po sana makapagbigay benepisyo para sa kabawasan kabayaran ng senior citizen. Ulitin ko po, kung abogado na kailangan ng legal advice, Opo, libre. Oo. Pro bono. Pro bono. Hindi may iwasan. Sana Dapat doktor. talaga pagbigyan ng solusyon o bigyan ng sagot. Tama naman po. Minsan na siguro na nararanasan. O sige, binawasan ko na yan. May discounted ka na. Pero wala pong libre. No, hindi lives. Okay. Ayan, napakabilis ng ating usapin. Give us a 60 Oo nga seconds. po. Opo, ano po ang inyong pang dagdag mensahe sa ating mga hanay ng ating elders? Ayun na po, yung dating pinapangako natin na gagawin natin ang lahat para sa kapakanan at karapatan ng ating mga senior citizens para po maiangat ang antas ng kanilang buhay. Yun lang po yung ating madalas ipanangako na walang iwanan, walang maiiwan. At muli po, happy weekend sa ating lahat. Mag-ingat po kayo, Kong Ompong. Salamat po. Okay, thank you, Boss Roland. Okay. Ayan. Salamat po. Your 60-second na, Roland. Anong parting words mo? Okay. Anong iyong bahagi? Message of hope. Go, Roland. Yes, again, we pray for our country, we pray for the leaders of this country, and that we can have a peaceful sa gera sa Iran, at sana lahat ng ating OFW maging peaceful, maging makaligtas at makaiwas sa paguluhang nangyayari doon po. Okay, lalo na sa ating mga elders, ano? Dahil sila ay pauwi na rin. Pero na-trap sila, Roland, eh. May mga kaibigan ako na elder, senior citizen, nandyan sa Dubai, hindi makauwi. In fact, may mga politicians din na hindi rin makauwi, pero sila naman, bata sila. Itong ating tinutulungan ngayon na tumawag sa ating telepono ay mga elders. Oo, na-trap sila. So, we're trying to get a hold of Secretary Hans Kakdak, ano pa yung repatriation na isinasagawa ng ating sangay ng pamahalaan, lalo na sa Department of Migrant Workers. Thank you, Roland. I'll see you soon. At syempre, alright. God bless everyone. Syempre, ang ating tuloy-tuloy na panalangin na gumaling ang ating Chairman, D. Edgar Cabangon. At thank you sa ating Special Assistant to the Chairman, AC Cabangon. At ang ating Pangulo, President Ben G. Ramos. Pumuli si Loli Rivera Acosta. Salamat, Engineer Aldrin, Engineer Jill John, Engineer Kent, at si Jack. At ang ating mga chicks at mga mahuhusay na ating kawani na andyan sa newsroom. At gayon na rin si OIC Director Drew Nasino. God bless everyone! Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882.